Pakinggan natin to bago natin reactionan. Stali Palisada here, the biggest stories at this hour on ANC. The legal counsel of former House Speaker Martin Romualdez appeared before the office of the Ombudsman Thursday to submit a supplemental counter affidavit addressing the charges filed against him. Attached is his recantation of Orly Gutesa, who identified himself as a former bodyguard of former Ako Bicol Representative Zaldi Co. Gutesa previously testified before the Senate that he allegedly delivered large amounts of flood control kickbacks to Romualdez and other lawmakers. In his new sworn statement, Gutesa recounted his supposed meeting with former Congressman Mike Defensor in September 2025 along with Senator Rodante Ayan, di ba? Marcoleta. Gutesa claimed Defensor promised him cash and educational scholarships for his children. Before appearing before the Senate, Gutesa says he was drilled by Marcoleta on his testimony. Naisip ko ang mga pera at edukasyon at ang mga pamimilit sa akin na Senador Marcoleta at former Congressman Mike Defensor na ikinatagot ko kaya napaniwala nila ako sa panilin lang na Ito, iyan kasi, no? So, pumunta na eh. Alam nyo, nakaawa din ako dito kay, kay Romualdez, no? Kawawa din eh. And andyan na lahat, andyan na. May nag-recant na, okay na, bumaba na siya sa pagiging speaker, bla bla bla, lahat, no? Well, tapos patuloy lang din siya sa trabaho niya, madami pa rin, kahit bumaba na siya sa pagiging speaker, putya, patuloy yung bashing sa kanya, tapos ganyan, putya, si Ombudsman Boying, putya, alam mo yun, no? I have nothing against, Ombudsman Boying, no? For all we know, gusto ko nga rin siya eh. Unfortunately, Boss Janiel, ayan. Boss Janiel, shout out. So, hindi ko talaga magets, no? Nasaan kaya yung matibay na ebidensya para kay Romualdez? No? Hindi kaya si Badcaster? Si Badcaster, panay ang bintang niya rin kay Romualdez eh. Meron kaya siyang ebidensya? Badcaster, baka ikaw na. Baka ikaw na talaga. Shelo Magno, ikaw rin ba? May mga ebidensya ba kayo? Baka kayo na inaantay ng ombudsman? Ha? Kayong mga tukmol, hindi pa kayo magsipagpuntahan dun sa ombudsman at ilapag niyo yung mga ebidensya niyo kung meron man. Di ba? Kasi alam niyo mga mandirigmano, ako medyo naasar na kasi ako rito eh. Ano ba talaga yung matibay na ebidensya laban kay Martin Romualdez? Kasi noong ICI, anong sinabi? Walang findings or conclusion of guilt or liability. Hindi ako nagsabi niyan ha. Nasa referral mismo. Tapos si Orly Gutesa na dati nagsasabing nag-deliver siya ng maleta ng pera kay Romualdez, tumadbaliks. Tumadbaliks na eh. 'Di ba? Bumaliktad na yung tao. At ngayon sinasabi niyang fabricated daw yung mga dating aligasyon na idinawit niya si Marco. Kaya ngayong huli, idinawit niya si Marcoleta at si Mike Defensor. Oh, na pinressure siya. So, Ombudsman, simple lang yung tanong, no? Ano na ngayon yung matibay na pundasyon para dyan sa ikakaso mo? Bank records ba yan? Show us, no? Show us. Nakaibadong daw ang ebidensya. Nakaibadong? Nakaibadong naman palang ebidensya. Ba't nyo ngayon nyo lang sinasabi? Kung kaibadong lang ebidensya, meron tayo niyan. Nakaibadong pala ebidensya eh. Oh. Dede ka ba? Dede? O, dede ka na. Oh, yan ang ebidensya. Oh, sige, dedein nyo na si Badong. Nakaibadong pala ebidensya. Oh. Boss Nais, ayun ha, sabihin mo kay Badong ha, padidiin na. And then, si Boss Mike Cervera, umokay na siya. Okay na nga daw siya. Wala, nag-ano na lang din siya. Ano niya na, uncle niya na daw si Shoutout ha, kay Boss Mike Cervera. Oh, may mabigat na kasalanan siya, kaya sinapian. Sino ba yan, Boss Danilo? So, ano yung gagamitin mong mga na matibay na mga ebidensya para ikahon si Martin? Show us, no? Financial trail. Pakita mo sa amin.
'Di ba? Kung meron mga dokumento talagang direktang nag-utos si Romualdez, ilabas. Kasi kung meron, 'di ba? Kung meron aba, yun yung yan ang pag-usapan natin. Meron pala di pag-usapan natin yan. Pero wag naman yung kapag bumaliktad ang witness, okay lang, may 28 pa kaming mga witnesses. May 28 pa kaming Marines to follow. Ginagawan na ng ni Baligod. Pucha, spokesperson na si Baligod ngayon, no? Ano sabi ni Baligod? Tayo po, no, ay makikipagtulungan sa ombudsman. Puking nang yan, hayop. Samantalang dati, pucha, binabati ko si Baligod. Tapos ngayon, okay na. Parang raffle ba yan, ganyan? Wow. Nakaka-wow. Kapag hindi gumana si witness number 1, bam, dararan, dararan, dan, 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 dan. Witness number 2. Panalo. Alam niyo, to be fair, yun mismo yung posisyon ng ombudsman. Mayroon daw silang 28 witnesses na may direct na material information at hindi raw nakasalalay ang investigasyon kay Gutesa lamang. Totoo ba? Okay. Then magandang pagkakataon yan. Ano ang alam nila? May independent corroboration ba? May documents ba? Dahil hindi paramihan ng testigo ang hustisya. Kung 28 silang pare-parehong nagsasabing may elepante sa kwarto, putya, elepante na yan. Nasaan ang elepante? Yung elepante na sa Vienna. Sumusubo ng hotdog. Si Roque. Pero pumayat na. Hindi na elepante, hippopotamus na lang ngayon. At ito pa, naghain na yung kampo ni Romualdez ng supplemental counter affidavit kasama ang sworn statement ng 25 former employees ni Saldico. Marami umano sa kanila yung nagsasabing inalok silang pumirma sa prepared affidavits kapalit ng pera. Paano gagawin natin doon? Ang dami nang bumaliktad na gano'n. 25 former employees. Allegation din yun na kailangan imbestigahan, pero lalo na itong ginagawang magulo yung testimonial records. Tapos sinasaw-sawa mo pa. Elepante. Kaya, ombudsman, simple lang. Kung malakas yung kaso, ipakita mo yung ebidensya, please. Hindi press release, hindi paramihan ng testigo. Hindi, mailalabas pa kami, hindi po ganun. Bank trail, documents, corroboration, physical evidence. Dahil kung wala pang findings of guilt, yung ICI nga mismo, wala rin . Or then nag-recant na yung pangunahing witness. 'Di ba? May ibang mga sworn statements na kumukontra sa kwento. Hindi ba mas lalong obligasyon yung patunayan na hindi ito fishing expedition? Imbestigahan nyo, walang problema. Pero kung magkakaso kayo, ebidensya yung dalhin nyo. Hindi magic hat. Ombudsman Boying, kung malakas ang kaso, ilabas yung ebidensya. Huwag puro may susunod na pa kaming testigo. Okay, next. Parang ganon. Huwag ganon. Si Boying ang badman. Sabi ni Ava, tamba vlogger, tanga. Tamba vlogger ang puta. Dito, kami? Anong tawag dito? Patas kami rito. Hindi nga kami nagdo-double standard. Iniiwasan nga namin yung mga ganyan-ganyan . Tinutulungan nga namin sila . Tinutulungan namin si Boying dito. Ini-encourage namin siya na, palakasin mo yung kaso. Kinatay na. Di ba? Wala na. Kinatay ka na. Hindi, yun lang din naman . Di ba? Kasi, sa totoo lang, we really are trying to be fair, 'di ba? As much as we can.